Assalamualaikum mga kaprex. Meron po tayong tanggap na isang Realme 6i. Ito po ay patay. Wala po siyang power. Ang ampere lang nito mga kaprex ay sobrang baba. Yan, sinaksak po natin mga kaprex. Mababa po yung ampere niya, 0.3. Diyan lang siya mga kaprex. Yan po ang palatandaan mga kaprex na may problema yung mainboard. Saksak natin ulit mga kaprex para makita nyo yung charging natin. Yan yung normal na pag-charge. 1.7 ampere, 1.8. Kahit 1.0, 1.1, yan, normal po yan. Kapag mga 0.2, 0.1, 0.3, 0.4, hindi na siya nagdadagdag, yan, may problema yung board mga kaprex. Yan po yung mga palatandaan na kapag sinaksak yung cellphone, hindi po siya nabubuhay kapag gano'n. Ang normal 1.0, 1.1 pataas. Yan po yung normal na charge. Ngayon mga katreks, papakita ko sa inyo paano po siya i-diagnose. Una-una gagamitin natin mga katreks yung multimeter, itong multimeter na to. Tanggalin natin mga katreks yung battery. Tapos yung multimeter, ilagay natin sa voltahe para ma-test natin kung may laman yung battery o walang laman. Bakit tayo na mag-charge? Matitest natin dito sa battery na to 4.3 mga katreks. Alog-alog pa siya. Pero kapag 4.3 full charge po yan mga katreks, nasa mga 90+% ang laman ng battery. Kapag lobat naman masyado yung battery sa reading ng multimeter, ay kung minsan nasa 2.8, 3.0, lobat na po yung battery. Kapag patay naman yung battery, nasa mga 002, 001 yan. Pangalawang gagawin natin mga katreks, yung pag-test sa mainboard. Yung multimeter, ilalagay natin sa diode test para masukat natin kung saan yung problema. Capacitor ba ang problema o IC ang problema. Nag-beep po yan pag ganyan. May beep po sa nagbaliktad mo, beep pa rin ang beep, full sorted ang tawag dyan. Tanggalin natin mga tricks yung frame. Medyo pinurward ko ng konti kasi matagal yan. Tinatanggal yan. Ititester dyan mga tricks yung mga IC, tapos capacitor, resistor kung may shorted. Kasi full shorted ang mainboard na to eh. Kaya medyo siguro capacitor lang yan. Kapag full shorted po talaga yung capacitor, marami siyang connection. Minsan tinitingnan natin sa Borneo schematic yung bawat connection ng mga capacitor kung press mo kung saan siya full shorted. Wala dyan sa kabilang section, charging section po yan. Press.
Gagamitan natin siya ng short killer na mechanics. Para makita natin, lalagyan siya ng Rosenflux. Kasi ang Rosenflux mabilis malusaw yung pag nakaano ng init na maliit lang. Malulusaw na agad. Lubog, dilitaw. Minsan okay lang napatulang ko kaso na yung isang
Ayan. Walang sorted dyan mga katreks. Itong tinutusok ko na kapasitor ay sorted po yan. Tapos dyan sa section na power IC, wala. Diyan naman tayo mga katreks sa signal IC. Kasi kung minsan sa signal IC yung sorted. Ayun mga katreks. Sorted siya sa signal IC. Yung capacitor, sala rin kung bakit ayaw pumawer. Press ulitin natin maglagay ng Rosen flux para makita natin. Bibat po yan na battery. Positive po yan. Positive, negative ang itutusok mo dyan. Ayan mga katreks. Alos-los. Mga tricks absorb siya. Open siya yung capacitor. Naglabasan niya sa kung ano nga kaya ang taglay na deficit ng bawat policy na ito. Kaya naman sa dito ay Wala na yung full sorted niya. Wala na yung full sorted capacitor. siya ay ang direct first of the first ay meron ang hindi nahihirapan. Sinasabing Subukan natin siya mga katreks. Kasi wala na yung full sorted. Naging normal na siya. ang madalanganan na naman sa deficit ay hindi ito kasi ipinagkitan si Wednesday Jacob sa akin. Ang kanya ng relationship ay ibigay effort na at kanyang upper body. Sinubukan natin isaksak mga katreks. Basag yung LCD, walang display. Kailangan mga katreks makita natin kung buhay sa talagang normal. Palitan natin mga katreks ng LCD na bago. Treks, huwag lang kalimutan like, comment. Power natin mga katreks yan, may power na siya. Yung LCD na yan talaga kasi basag na basag po yung LCD kaya wala siyang display, nababibrate lang yun. Tricks, huwag nyo kalimutan i-subscribe, i-like, i-comment itong YouTube channel natin mga tricks para updated kayo.